Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 10. Nakapag-shower na ako. Nakapag-bihis na rin ako pero narito pa rin ako sa banyo. Nakaupo sa toilet bowl at nakasubsob ang mukha sa mga palad. Kahit na malamig na tubig na yon ang ginamit ko sa paliligo, sa pag-akalang kalma ako. Natapos na lang sa pagliligo ng ganito pa rin, naiiyak ako sa labis na hiya. Napanood ng lalaki kung paano ako humalinghing, kung paano ko paligayahin ang sarili. Lumabas ka na dyan. Hindi na magbabago ang nakita ko, Claudette. Nanunudyo ang tinig nito. 11:00 pa lamang ng tanghali. Malabo pang makabalik ang mga kasama namin. May oras pa ng solo lang namin ang oras naming dalawa. Anong dapat mong gawin? Come on, babe. Ngayon ka pa ba mahihiya? Isang malaking karangalan sa akin na napapanaginipan mo ko na inaangking ka. Nasatisfy ba kita sa panaginip mo? Well, I think yes. Hindi ka naman makakaraos kung hindi ko ginalingan ang performance ko sa panaginip mo eh. Tumawa pa ang gunggong. Tinakpan ko ang tenga ko upang hindi marinig ang mga sinasabi nito. Kahit sinabi niyang lumabas na ako, nanatili pa rin ako sa banyo. Nang mangalay na sa kauupo, saka lang ako kumilos para lumabas. Natigilan ako nang makita kong nakaupo sa gilid ng kama si Timothy. Kumakain ng cake. Ang tagal mong lumabas. Kinantahan ko na ang sarili ko. Natunaw na rin ang kandila kaya naman mag-isa kong hinipan at nagwis. Pilit ang ngiti nito. Binawasan ko na rin. Parang nagigilty ako sa narinig. Pero mas dapat akong magilty sa takbo na mga nangyayari sa pagitan naming dalawa ni Timothy. Mas nakakagilty yon. Walang kamalay-malay ang kapatid ko. Naglalaro na ang asawa nito at ako. Ako pa talaga ang naisip na isali na sa laro nito. Eh di good. Sabay irap dito. Sa kanya iniwan sa inuukupahan kong silid. Lumabas ako ng bilya, sa tapat noon ay natagpuan ko ang isang bench. May malaking payong din, kaya hindi dama ang init. Naupo ako roon at nangalumbaba. Pwede bang magkaroon ng himala? Hilahin ang oras? Para matapos na tong araw na to. Gawin na sanang Lunes para makauwi na. Hindi na rin ako magpapaalam sa kanila. Uuwi na ako sa apartment ko. Share tayo sa cake. Sumulpot na naman. Ano bang mayroon sa cake na yon at balak yatang ubusin? Kainin mo yung mag-isa. Umira pa ako lalo at naupo ito sa tapat ng upuan. Nagpatuloy nga ito sa pagkain. Hindi ang tulad nito ang mukhang mahilig sa cake, lalo chocolate flavor pa. Pero ganado nitong kinakain iyon. Oh, tikman mo na. Kahit iyon na lang ang birthday gift mo sa akin. Kumutsara siya saka iniumang sa akin. Kusa akong napapanganga at kinain naman ang nasa kutsara. Gumuhit ang ngiti rito at halatang galak sa simpleng ginawa ko. Ang sarap no? Mahilig ka sa sweet? Dati hindi. Natuto na lang din kalaunan. Kaya mong ubusin yan? Of course not. Kaya sana kung tutulungan mo ko. No, mabilis kong sagot. I know. Kaya kung ano na lamang yung kaya mong ubusin ay yun lang ang kakainin ko. Nanahimik ako habang kinakain niya ang birthday cake niya. May pagkakataong nagbabago ang ekspresyon sa mukha nito. Naluluha pa nga. Sa tingin ko ay dahil busog na ito at pinipilit na lamang niyang ubusin. Tapos kusa na rin itong tumigil. Bit-bit ang tirang cake ay umalis ito at pumasok sa bilya. Akala ko ay babalik siya pero hindi. Mahigit 1 oras na rin. Hindi ako nag-abalang tignan ito. Dahil ayaw kong magpasolo kami. Dumating sina Meredith na halata namang nag-e-enjoy sa naging lakad nila. Nakayaka pa si Chara sa braso nito habang nasa likod nila ang matatanda.
Clau! Tawag ni Mary. At akmang tatakbo ito, palapit sa akin pero pinigil ni Chara. Dito ka muna sa bilya namin, Mary. Kwentuhan mo muna tayo. Yayayain ko lang ang kapatid ko. Baka naboboy na May sasabihin pa kasi ako sa iyo Pwede bang mamaya na lamang? Halatang nag-aalangan pa si Meredith sa pakiusap ni Chara. Pero sinenyasan ko lang na ayos lang. Kaya naman sumama na ito. Papasok sa bilya ng pamilya Faulo. Lumabas si Timothy. Nilampasan lang ako nito. Pumunta rin ito sa kabilang bilya. May party pa mamaya. Dapat siguro dumiskarte na ako para hindi na ako obligadong magpunta roon. Tumayo ako at nagtungo sa silid ko palakad-lakad kahit ang jahe na medyo iika-ika pa ang paa ko. Kalaunan, wala rin akong naisip na paraan. Clau, nakabalik na si Meredith. Galing sa kabila. Lumapit ako sa pinto at nagbukas nito. Twin, may sasabihin sana ako sa iyo Inunahan ko na ito. Ano yun? Nakuha pa nitong abuti ng buhok kong umalpa sa tumabing sa mukha ko. Inipit nito yon sa tenga ko upang hindi na humarang pa. Medyo masakit kasi ang ulo ko Nananakit din itong paa ko. Pwede bang excuse muna ako sa birthday party ng asawa mo? Halata ang muka na hindi natuwa sa nagustuhan sa kanyang kambal. Masakit. Gusto mo bang magtungo tayo sa ospital para mabigyan ng gamot ka? Sa tingin ko kailangan ko lang magpahinga. Gusto ko maagang matulog mamaya. Pero inaasahan nila na dadalo ka rin. Sorry, hindi ko naman ginusto Masakit kasi talaga Pinalamlam ko pa ang aking mga mata. Umarting may dinaramdam. Susubukan kong i-excuse ka. Happy naman si Lola Astrid na nandito ka pa. Pero hayaan na natin. Mas mabuting makapagpahinga ka. Tsaka kung pwede sana'y maaga akong uuwi bukas. Ha? Bakit naman? Bala ko na kasi talagang bumalik sa apartment ko Wala lang. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganito. In short, naboboard ka na rito? Tumango naman ako. Hay, wala ka pa rin talagang pinagbago. Ikaw pa rin yung kilala kong Claudette na mas gusto ang ilog, bukid at bundok. Sa mga ganong lugar ka mas masaya. Tama ka. Kaya naman namimiss ko na rin talaga ang San Agusta. Doon talaga ang buhay ko. Gusto mo nang umuwi roon? Oo, gustong gusto. Well, kung saan ka magiging masaya, susuportahan kita. Pwede ba kitang mayakap? Tanong ko rito. Agad naman itong tumango. Saka siya yumakap. Piling ko may bumabagabag sa'yo. Nandito lang ang ate kung gusto mo nang mapapagsabihan ha. Tumango ako. Kahit na nandyan pa siya, hindi ko pa rin pwedeng sabihin. May dinadala na nga akong problema, alangan namang ipasa ko rito. Magkakasira sila ni Timothy. Tiyak ting masisira ang relasyon naming magkapatid. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Ako na ang bahala na magdahilan sa kanila. Natanaw ko ang pagpasok ni Timothy ng bilya. Kaya naman tumalikod na ako, papunta sa aking silid. Inila ko pa yon. Kahit pa kung gugustuhin talaga ni Timothy na pasukin, ay may susi naman siya. Makakapasok pa rin siya. Nang gabing nagpadala ng hapunan ko si Meredith, kahit busy ito sa pag-aasikaso ng party, ay nakuha pa rin itong mag-utos ng isang tauhan para magdala ng pagkain sa akin. Kinain ko kaagad yon. Nasa akto na ako ng pag-iinom ng tubig nang makarinig ako ng malakas na pagsigaw. Timothy? Lasing ka lang. Relax, love. Bakas ang takot ni Meredith. Kaya naman dali-daling lumapit ako sa pinto. Marahan kong binuksan yon at sinilip ang mag-asawa. Nakatayo si Timothy sa likod ng coach. At nakatukod ang dalawang kamay nito. Habang si Meredith ay nakayakap sa bewang ng lalaki mula sa likuran. Hindi kumibo ang lalaki. Anong nangyayari? Kanina ay narinig ko pa ang excitement sa tinig ng kapatid ko habang paalis sila. Calm down. Calm down now, Timothy. Baka gumulo lang ang lahat.
Kung hahayaan mo mangibabaw ang init ng ulo mo, malambing ang tinig ni Mary habang kinakausap ang asawa niya. Kung ano man ang pinagmula ng init ng ulo, ay lasing lamang si Timothy, ay hindi ko alam. Inalis ni Timothy ang kamay ng asawa niya na nakayakap dito, saka ito naglakad patungo sa hagdan. Love! Parang pumipiyok na ani ng babae. Para yung nakikiusap pero nagtutuloy-tuloy lang si Timothy paakyat. Nang wala na ang lalaki, ay lumabas na ako at nilapitan si Meredith. Twin, tawag ko rito. Yumakap agad ito na parang nakakita ng kakampi. What happened? Tanong ko sa aking kambal. Nagtalo si Tim at ang Mami Tess sa kanya kanina dahil doon ay nasira ang party. Gusto ko sanang tanungin kung ano ang pinagtatalunan nila, pero family matters yun. Hindi ako belong. Sina Lolo Delton at Lola Astrid lang. Okay lang ba sila? Na-stress ang dalawang matanda. Uuwi na sila ngayong gabi. Nakakaawa rin si Meredith. Tiyak kong hindi sanay ang kapatid ko sa awayan. Sa kwarto ko na muna. Doon ka muna magpahinga. Yaya ko rito. Pero umiling ito. Pupuntahan ko ang asawa ko, Clau. Ako ang asawa niya. Kailangang alagaan ko siya. Sure ka ba? Hindi ba nananakit si Timothy kapag kalasing? Concern lang naman ako eh. Of course not. Hindi yun mananakit. Lalo na't ako. Never akong sinaktan ng asawa ko, Clau. Nire-respeto rin niya ako. Kaya alam kong mahal niya ako. I understand. Sige, akyat ka na. Mahal niya si Mary, kaya nire-respeto niya. Ako naman, binabastos niya. Sa akin niya yata ibinubuhos ang kabastusan niya at kalokohan. Kaya bukas talaga, uuwi ako. Tapos hahakutin ko na yung gamit ko. 4 AM pa lang ay naghihintay na ako ng taxi na nirequest ko. Tulog pa tiyak yung mag-asawa. Ang original plan ay mamayang 5 PM pa lang lalarga pa uwi. Pero bago pa sila makauwi, kailangan makuha ko muna ang mga gamit ko. Baka madagdagan ang mga banta ni Timothy sa akin para lang mag-stay ako. Ayaw ko na munang makarinig na kahit isang salita na nagbabanta mula rito para lang kontrolin ang buhay ko. Iwasan ito hanggat maaari, hanggat kaya ko pa. Dumating ang taxi. Tinext ko kay Meredith ang plate number ng taxi. Pinakiusapan ko rin ang driver na kuhanin ang larawan para maipadala ko sa kakambal ko. Mabait naman si Manong driver at sumang-ayon agad dito. Ang aga niyo pong bumiyahe, ma'am? Bumabiyahe na kami. Maaga pa kaya na naman smooth ang takbo ng sasakyan, wala pang traffic. Opo, may kailangan lang po akong tapusin. May kailangan kang tapusin o may tinakasan ka lang? Ho? Naku, issue. Siyempre po wala. Tanggi ko sa matanda na napapatawa pa. Bakit nung dumating ako may nagmamasid na po? Isang lalaki po. Kahit nung palabas na yung sasakyan po naroon pa rin po yung lalaki. Ho? Sino po? Abay hindi ko kilala. Pero gwapo ang lalaking iyon. Sa'yo nakatingin eh. Kusang nagpahagilap ng larawan ang kamay ko. Gusto ko lang kumpirmahin. Sa social media ako ni Meredith nakakuha ng picture nila ni Timothy. Agad kong pinakita yon sa driver. Saglit lang nga nitong tinitignan dahil nagmamaneho siya. Siya nga yan, nobyo mo? Hindi po. Abay magsisinungaling pa pero kayo yung nasa larawan. Itinikom ko ang bibig ko. Tiyak na magtataka ito kapag sinabi kong kakambal ko yon. Tapos nakita niya na nagmamatsyag kanina. Baka isipin pa nito na iniiputan na namin ang kakambal ko. Kung may pinagtatalunan kayo ng iyong nobyo, dapat pag-usapan nyo. Huwag mong iwan. Dahil kanina sa tingin ko ay nasasaktan siya. Natawa ko. Manong, joker po kayo no? Demonyo po yung lalaking yon. Hindi po ako ang mahal noon. Naku! Matanda na ako, ineng. Alam ko kung ang isang tao ay may pagtingin sa'yo o wala. Sa titig pa lang, mababasa na agad. Malabo po yan. Masama po ang ugali noon. Kahit ang mga masasamang ugali, marunong ding magmahal, iha.
Malabo po talaga, Manong. Hindi ko lang masabi na may asawa na ito. Mahal na mahal pa naman nito ang asawa niya. Takot ka lang siguro sa katotohanan. Ayun, naitikom ko na lamang ng tuluyan ang bibig ko. 7 a.m. na nang makarating sa bahay sila Mary. Napakiusapan ko ang driver na hintayin na lamang ako. Kinuha ko lang ang ibang gamit ko. Yung iba, hindi ko na dinala pa. Nagmamadali na rin kasi ako. Tinulungan pa ako ng matanda na ilagay sa compartment ang maleta. Saka kami bumiyahe patungo sa apartment ko. Pero pagdating doon ay labis ang naging panlulumo ko. Sinalubong ako ng landlady ko. Luhaan ito at halatang stress na stress. Halos ngayon lang naapula ang sunog. Wala na. Naging abo na ang lahat. Ano po bang nangyari? Nahabag na tanong ko sa ginang. Ang mga paupahan na lamang ang kayamanan nito. Tapos nasunog pa. Di namin alam. Mabuti na lang nakalabas ang lahat. Yun nga, walang naisalba. Kahit yung isang apartment mo. Abo lahat. Nakakapanlumo rin ang sinabi nito. Malas. Saan ako ngayon pupunta? Sa magulang ko? No way. Babalikin na Meredith, mas lalong no way. May mga paupahan pa kami, iha. Gusto mo bang tignan? Mura lang ang paupa ko dahil alam ko namang mahirap ang buhay. Offer ng matanda. Hindi pa nga rin pala ito umaalis dahil nasa taxi pa nito ang gamit ko. Talaga po? Opo, mura lang. Tiyak din ang safety ninyo. Napapayag ako ni Manong na sumama sa kanya. Totoo nga, may mga paupahan ito. Mahirap magsimula, lalo't hindi ko pa kayang bumalik sa trabaho ko. Pero may ipon pa naman ako. Uuwi na lang din ako sa probinsya upang doon manirahan. Mas malayo kay Timothy, mas malayo sa gulo. At dito na po natatapos ang chapter 10 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.